Ang hitsura at kakaiba nitong kislap, elegante. Kaya kapag isinuot, talagang aangat ang aura. Ito ang mga perlas ni Prince. Sa mga kumari nating kanegosyo, tumutok ng babuti at baka ito ang mapusuan yung imahin ngayong araw ng mga puso. Sa mga mister naman dyan, bikini men! Wow! Ang perlas, classic na ang ganda. Timeless pa ang bigay na kita. Sa isang mall sa Mandaluyong, mabibili ang mga pearl jewelry na dinisenyo ni Prince. May mga kwintas, hikaw at bracelets na babagay sa anumang look. Mula classic designs, makukulay, at exotic na vibe. Available sa pwesto ni Prince. Ako na nagde-design ng jewelry ko. I want my customers to feel like they have a special item. Gusto ko sila lang yung merong ganon. Bukod sa pagdidisenyo, si Prince din mismo ang nagkakabit ng mismong perlas sa mga alahas. Pag nagawa na yung setting itself, the gold and then the diamonds na na-design ko, ipapadala na yan sa akin ulit para i-mount na natin yung pearl. May iba't ibang uri ng perlas sa shop ni Prince na inangkat pa niya sa ibang bansa. Kabilang na ang South Sea Pearls at ang Japan-produced na Akoya Pearls. When you say Akoya, it's also a type of saltwater pearls alongside with South Sea Pearl. Meron tinatawag highest grading grading ng luster is what you call gem luster. These are Indonesian pearls and Japan. Dahil sa gana tayo sa perlas, talagang marami hong mahilig sa pearl. Ang problema dito, ang dami na rin lumalabas na peke. So medyo ang kulang sa kaalaman, paano mo malalaman yung totoong perlas sa fake, di ba? Tama po. Actually, ako nahihirapan din ako minsan sabihin ko alin yung totoo, saka ano yung fake. May tinatawag tayong South Sea tsaka Akoya pearls. Mga South Sea. And Akoya pearls. Yung Akoya pearls talagang literally makinang. Pero totoo yan. Opo. Nasa half million. Kakagatin daw sa ngipin? Opo po. Ay, kakagatin para... Pag naramdaman mo yung parang nagpa-powderize siya or gritty, pag medyo magaspang siya, that's the time you can say it's already a real pearl. Real, oo, yun. Ay, yun pala yun. Pag madulas at walang powderize, ibig sabihin that's a fake pearl. Ito yun. Ay, South Sea ito. Ito po, yes po. Yan, mga yan. Ito po, mga South Sea po. Superior Deep Gold and South Sea pearl. So, yung mga ganito, mga magkano to? For a pear shape superior deep golden, we're dealing around 250 to 350,000. Pero ang ganda naman, di ba? Pag sinuot mo naman. Oh, ha? Bonggang-bongga. Bagay sa damit ko. Ito medyo... Bakit ganito itsura nito? So, ito po ang tinatawag natin dito are soufflé pearls. Soufflé pearls po. So, baroque sila na freshwater pearls po. Parang talaba. Ito ang simple. Opo, that's 18 karat gold Akoya pearls po. Ito. Opo. Around 50 or 45,000. Meron bang inaabot ng milyon? Meron po. Like Yung Melo pearl. How much? As far as I can remember, 2.5 million. Isang piraso po. Isang piraso? Isang pirasong bilog lang Hindi po yan. ganito? Hindi po. Siguro 1 in every 10,000 oysters, may isang Melo pearl. Okay. So parang rare. Super duper rare. Bakit nag-iiba ang kulay ng pearl? Ma'am, iba-iba kasi po yan sa type nung... Kasi may oyster po, merong mollusk. So, iba-iba. Tulad... Iba yung nagpo-produce. Parang ito po, in a single form, in a single necklace, you have different tones of Oo colors. nga, iba-iba. So, Though pareho ng shades, pero iba ang Opo, tone. magkakaiba po. So, mismo sa production niya ng mismong oyster po mismo. This one? That one is what we call the Keshi Baroque freshwater pearls. Nasa 5,000 pesos po. Ito 5,000. Maganda. Di gaya ng mga perlas na kanyang ibinebenta, hindi agad naging makinang ang takbo ng negosyo ni Prince. Inumpisahan niya mag-buy and sell ng mga alahas na ipinopost sa social media. Ang binibenta ko, yung mga paninda nila. Literally, hiramin ko lang yung item, on the spot, ibabalik din yan. Mapicturan lang. Para palaguin ang negosyo, kasabay niyang binoost o pinalaki at pinarami ang kanyang social media post para mas marami rin ang makakita. Nanghiram ako sa sister ko ng 1,000. Nung nakarami na ako ng post, that's the time I boosted the profile using the 1,000 pesos. Tumubo siya ng 2,500 and then from there,
I disciplined myself na sabi ko, yeah, I'll try to grow this money, the profit. Hanggang makapag-ipon si Prince at nakapagtayo ng sariling pearl business. 3 generations na to. Like, nagumpisa siya sa lolo ko back in the 80s. So, hanggang sa hindi siya napunta eh. Parang na-adapt lang yung business ni mami. And then, eventually, ako, kasi since bata pa lang kami, parang kinagisnan na namin yung perlas eh. Parang naging part siya ng growing up naming magkakapatid, nila mami. Siguro, I'll start the business kung ano yung alam ko. At may idea ko during that time sa pearls. Dahil kabisado na rin ni Prince ang social media, bentang-benta rin ang kanyang mga alahas tuwing nagla-live selling. Ganyan ka-perfect ang ring mo. 2,500, 2,000, basta boulder to na South Sea Pearl. Bukod sa pagiging negosyante, kinari rin ni Prince ang pagiging pearl specialist. Dito niya hinasa ang kaalaman tungkol sa mga perlas na nagagamit niya sa kanyang business. Masasabing malayo na ang narating ni Prince dahil ang dating nanghihiram lang ng alahas para may maipost at maibenta, parang kumikinang na perlas na ang kita. We're talking about 7 digits in a month. Then, I bought a lot, overlooking lot sa Taytay. Then, bumili na rin kami ng resort. Then, cars. Kung gustong pasukin na negosyo ng pag-aalahas, may payo si Prince. Number 1 key yung haba ng pasensya. Kasi hindi pwedeng, when you start the business, dapat nasa peak ka na kaagad ng business mo. Bababa at bababa yan. Ang kailangan mo lang talaga, isabaan mo yung pasensya mo na tuloy mo lang. Sooner or later, magbubunga din yan. Kumbaga, tiwala lang talaga. Ang pagninegosyo parang perlas din ang pagbuo, buwan o taon ang bibilangin bago kumislap ang success.